bakit yung faith mo magiging alive? Because of the love of the Father. Pag fully grasp mo na, pinaniniwalaan mo, iniisip mo, mahal ako ng Diyos, yung faith mo, yun yung nagiging, kumbaga, umaandar. Dahil yung love ni God, yun yung nagbibigay ng power. Nakikinig ba kayo ng news? Aside from earthquakes, war, kakalungkot bumungad sa atin nung Monday, no, mga kabataan, no, namaril ng kanilang mga ka-schoolmate. Nakakalungkot kasi ang babata nila eh. Bakit kaya ganun? 'Di ba? So sa Cavite naman, meron naman daw na naksak. Tapos sa ibang sa Apari ba yun o Cagayan, nahulihan naman din ng gun at saka ng knife. Nakakalungkot. Pero we are on the last days talaga. Hindi na tayo dapat na magulat dahil nasa huling panahon na tayo. Ang sabi nga sa 2 Timothy, there will be terrible times in the last days. No? Itong mga huling panahon na to talaga. Magsusulputan, kumbaga yung sabi ko nga sa inyo dati, di ba yung bad nagiging worst. Kaya di ba minsan tayo, yung may mga edad, dati hindi naman kami ganyan, ba't ngayon ganyan na? So nagbabago ang panahon. Kasi nga, ito rin ang sinabi sa Bible. Ang sabi, di ba, people will be lovers of themselves. Gusto nila ako, akin. Lovers of money, boastful, proud, abusive. Sabi yan sa 2 Timothy, disobedient to their parents, ungrateful, unholy. Ini-expect na rin natin yan kasi nakatala sa Bible. Pero alam nyo, may kaligtasan naman eh. Kaya nandito tayo eh. Kaya dinadala natin yung mga bata rito. At yung mga nagdadala ng mga bata dito, salamat sa mga parents. Bagamat ang hirap magdala talaga ng bata dahil buong bahay mo yata dala mo. Naranasan ko rin yan. Ang dami kong bit-bit. Pero alam nyo, yan yung pinakamagandang gagawin ng parents, yung dali ng bata sa loob ng simbahan. Nang sila ay maturuan, lumaki, nang may takot sa Diyos. Amen? Kaya salamat sa mga nanay, salamat din sa mga teachers, mga Sunday school teachers na nagbibigay ng kanilang time, nagbibigay ng kanilang buhay para maturuan yung mga bata. At sa atin dito, si Teacher Rose ang ating Sunday school teacher, isa lang pala. So, nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil yung mga bata na yan, papalakihin natin dito sa BGC. Ang BGC mayroon ng future generation leaders. Amen? So, yung mga bata na yan talaga, lalaki sila na sila naman ang mamumuno sa susunod. Ipapasa natin yung baton sa kanila. Amen? So let's have a review first. Pero first of all, let's pray. Lord, thank you po sa araw na ito. Salamat sa biyaya, salamat sa fellowship. Kanina, Panginoon, napakabuti mo talaga. Thank you, Holy Spirit. Lord, itinataas namin ang gawain na ito sa iyo. Kayo po ang mapapurihan, maitaas, maparangalan. Itago niyo po ako sa inyong likuran. Ano man po ang gagawin namin dito, ano man po ang sasabihin ko, Lord, ay para lamang po sa inyong glory. Thank you, Lord, sa inyo po ang lahat ng pasasalamat at pagpupuri namin. In Jesus' mighty name, Amen. Parang ang lungkot niyo. Ayun, sumaya. Salamat sa palakpak. So last week, pinag-usapan natin yung story. Balikan lang muna natin. Ano ba yung title ng ating pinag-usapan last week? The Father's Love. So pinutol ko kasi pag hindi ko pinutol yon, maglalatag na kayo dyan ng banig. Tama? So part 2 na tayo. Pero bago yon, no, the love of the Father, konting background para sa mga wala rito nung last Sunday. So it's all about the Father's love o the love of the Father. Kasi sa Bible nakalagay nilagyan nila ng title, wala naman title talaga yon, na highlight doon yung prodigal son. Pero para sa akin, ang gusto kong i-highlight doon sa
sa chapter na yon ay ang pagmamahal ng Diyos Ama sa atin. So ito nga yung bata, no, may dalawa siyang anak, panganay, bunso. Yung bunso nang hingi ng mana sa kanyang tatay. So, tatay, akin na yung mana ko. Binigay naman ng tatay. Pero, ang ginawa ng bunso, umalis siya sa tatay niya, pinagbili yung mga ari-arian, at nilustay ang pera kasama ng mga hentil o Gentile. Kasi Hudyo yun eh. Pagka hindi Hudyo, anong tawag? Gentile. So, yung anak, nilustay ang pera, uminom, nagsugal ng babae, lahat ginawa niya hanggang sa naubos ang kanyang pera. Nagkaroon ng taghirap, tapos siya walang mapasukan na trabaho, ubos na pera niya. Doon siya sa babuyan, nagtrabaho. Doon sa babuyan, gutom na gutom siya, kahit yung pinagbalatan ng bungang kahoy, ng pagkain ng baboy, kinakain niya. Hanggang sa naisip niya, doon sa bahay ng tatay ko, sa bahay ng ama ko, kahit yung alipin namin, kahit yung mga slaves namin, ang sasarap ng pagkain, babalik na lang ako. Sa isip niya, hindi bilang anak, kasi siya na mismo nagtakwil sa sarili niya eh. Kasi once na kinuha mo na yung mana mo, ibig sabihin, tay, mamatay ka na, aka na yung mana mo. Tama? So sa isip nung anak, babalik ako doon kahit bilang alipin na lang. So sa isip niya, alipin na lang siya, hindi na siya anak. O so, bumalik. Ine-expect niya na, nag-ensayo ng script. Ine-expect niya na, baka magagalit yung tatay niya, hindi siya tatanggapin. Habang naglalakad siya, inuusal niya yung script niya, Ama, patawarin mo ako, marami akong ginawa sa iyo, hindi na po ako dapat maging anak niyo, ako isang alipin na lamang ninyo. Ay, marami siyang, may script siya ganon. Pero nung pagdating niya roon, yung script na sinabi niya, hindi niya nasabi. Pagkita pa lang nung ama niya, doon, papasok pa lang siya sa village, kasi isang village, papasok pa lang siya sa village, tumakbo na yung kanyang tatay. Sinasabi niya yung script niya, pero hindi iyon pinakinggan ng tatay. Ano kaya ang dahilan? Bakit tumakbo ang tatay? The goodness of God running after us. So tumakbo yung tatay. Niyakap yung anak. Hinalikan yung anak. Alam niyo po ba, ibig sabihin ng pagtakbo noon? No, review lang po ito. Kasi inunahan ng tatay yung village, yung community na isagawa ang ceremony. Ano yung ceremony na yon? Kezaza. Ang kezaza ay public shaming ceremony that cut off a person from their family and community forever. So ang gagawin ng community, may daladalang clay pot, no? Doon sa clay pot, may laman na prutas na bulok or mani or corn. Tapos, siya dun sa paanong, nung taong naglustay ng pera. Pagkatapos sasabihin, hindi ka na kabilang sa community to, tinuturing ka na naming patay. Ganon, cut off eh. So, excommunicado ka na. Ganon ang gagawin. Kaya ang ginawa ng ama, inunahan niya yung village para hindi maisagawa ng community yung kezaza. So nakukuha na ninyo kung bakit tumakbo yung Para bang ang Lord tumakbo mula langit, bumaba sa atin para hindi tayo mapunta sa kadiliman ng todo-todo. Kundi tumakbo, bumaba si Jesus Christ para tayo ay mahugot sa dilim, madala sa liwanag. Amen? At binigyan siya ng robe, binigyan siya ng ring, at binigyan siya ng sandals. Pero siyempre, hindi ko na uulitin yung preaching last Sunday. Tama? Abangan na lamang ninyo yung upload natin sa social media at pakinggan nyo ano ba yung meaning ng robe, sandal, at saka ng ring. Last Sunday, meron akong question na binitin. Sabi ko, next week na natin pag-usapan ito. So, ano yung question na yon? What does it really mean when the Father says, you are no longer a slave, but my heir?
Hindi ka na alipin, kundi tagapagmana ko. Dati kasi tayo, nung hindi pa tayo kumikilala sa Panginoon, nung hindi pa natin tinatanggap ang Panginoon, malayo tayo sa Diyos. Pero ngayong tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo, tayo ay tagapagmana na. Ano ba ibig sabihin ng question na yan? So tatandaan natin, ang pakikitungo ng Diyos sa atin ay under the covenant. Kung nasaan ka nakapabilang, kung saan covenant ka nakapabilang, ganoon ang pakikitungo ng Diyos sa atin. So under the old covenant, o tinatawag na under the law, di ba may mabatas? Mabatas noon sa Old Testament, may batas. Kapag hindi mo nasunod yung mga batas na yan, may katumbas na parusa o may katumbas na curse. So ganun yun. Kaya ang mga tao noon, nabubuhay ng takot. Fear. Natatakot sila. Kasi tuwing magkakamali sila, kahit isang batas lang ang hindi nila nasunod, alam nila may katumbas na curse o parusa. Example na lang, natatakot sila Nung bumaba ang Diyos, mula sa langit, kasama ang apoy at kulog, nanginginig sa takot ang mga Israelita. Halos gumanon sila. So takot na takot. Kasi ang tingin nila, holy ang God, pero todo ang layo. Naramdaman natin yan noon na para bang ang hirap abutin ng Diyos. Pero ngayon, nung natanggap natin ng Panginoong Hesus, parang, Lord, thank you. Alam mo na nandito si Lord sa iyo. Alam mo, pinakikinggan ka niya. Kasi iba na yung covenant natin ngayon. Pero dati, sa Old Testament, talagang manginginig ka. Kasi yun ang usapan ng Diyos at ng tao. Kapag meron kang hindi nasunod, parurusahan ka. So para bang isang judge ang Panginoon na nag-iintay na magkamali ka nung time ng Old Testament. Pero buti na lang, anong covenant na tayo under? Under the new covenant, grace. Biyaya. Napakabuti ng Diyos, biyaya, na kahit anong mali natin, nandiyan ang Father, tumatakbong yumayakap sa atin. Amen? Wow. So dati hindi ka makakalapit talaga, even doon sa temple. Sa temple, high priest lang ang pwedeng pumasok sa presensya ng Diyos. High priest. Kahit sino hindi pwede. Pero ngayon, nung namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo, nung sinabi niyang it is finished, ano yung nasira? Ano yung napunit sa templo? Yung makapal na kurtina na naghihiwalay sa presensya ng Diyos at sa tao. Napunit yun mula taas, pababa. Binuksan yun ng Panginoong Jesus na ang ibig sabihin, sino man ang tumanggap sa Kanya, ang presensya ng Diyos ay lalapit sa Kanya at maninirahan sa born-again spirit. At yon ang Holy Spirit. Ang marka natin, ang selyo natin. Ang iba sabi, nawawala ang kaligtasan. Sinelyuhan ka na nga minarkahan ka na. Pag nagkasala ka, maiiwan ka sa rapture. Nakaselyo ka na. Nakamarka na sa iyo ang banal na espiritu. Doon nakatingin ang Panginoon sa iyong espiritu. Ngayon, ang mga pagkakamali, di ba tinalakay na natin yan. Yung mga pagkakamali, syempre ang tagal na program ng utak natin sa mundong ito. Kaya minsan, lumalatak, pumipitik. Pero pag napitik, come back to your senses. Ay, bago na pala ako. Anak na pala ako ng Diyos. Hindi na bagay sa akin tong pagkakasala na to. Balik ka. Lord, thank you. Sa pagkakamali kong ito, tulungan mo ako na mabago ang aking sarili. Salamat, pinatawad mo na ako. Pinapatawad tayo lagi ng ating Ama. Amen?
para kayong gustong umiyak. Hindi ba? Tandaan nyo, we are not servants na nanginginig sa takot, na parang Israelita na nanginginig sa takot. We are God's children. At matatawag natin siyang Abba Father, Daddy, Tatay God, Itay God. Kung anong gusto mong tawag? Diyos Ama. Kasi hindi na siya malayong Diyos. Siya'y malapit na sa atin. Naninirahan na sa atin. Amen? Galatians chapter 4 verse 4 to 6. But when the fullness of time had come, God sent forth His Son. Sino yung Son? Si Jesus. Born of woman, born under the law. Si Jesus, nabuhay siya under the law. Bakit? To fulfill the law. Para yung kabuuan, kasi walang maka-perfect ng law. Bukod sa 10 Commandments, may iba pang law. So, ang total ng mga laws na yun ay 613 laws. Walang maka-perfect yan na Israelita. At tanging si Jesus Christ lang ang naka-perfect niyan. Siya na walang kasalanan, na hindi nagkasala at walang alam na kasalanan. Perfect talaga si Jesus Christ. Perfect na alay para sa ating kasalanan. Sabi diyan, to redeem those who were under the law. Sino ba under the law? Ang mga Israelita. Meron silang 613 laws. Pagka naman Gentiles, di ba may mga rules tayo? Para mapalapit ka sa Diyos, hampasin mo yung katawan mo, 100,000. No? O lumuhod ka, magmula monumento hanggang SM North EDSA nang mapatawad ka. Ganun yung law. Na marami pang kailangan, mag-pray ka ng 10 oras. Mag-fasting ka ng 100 days. No? Pero ganun, may mga rules. Yun yung niredeem sa atin ng Panginoong Hesukristo. Para pagka-redeem, kumbaga siya na yung gumanap. Siya na yung nag-fulfill ng law na yun. Nang sa ganun, maalis tayo doon sa mga law na yun. At nang sa gayon, ma-receive natin yung adoption as sons. Adopted na tayo ng Panginoon. A few months ago, di ba, pinag-usapan natin yung adoption. Naalala ninyo? Na kapag in-adopt ang isang bata, hindi na maitatakwil yun. Permanente na yun. At kapag in-adopt, siya ay magiging tagapagmana. Kaya yung sa Roman Roman law yun Kaya yung mga Romano, kahit sarili nilang anak, pag gusto nila, eto yung tagapagmana. Halimbawa, ayaw niya dun sa panganay niya, matigas ang ulo, gusto niya yung pangalawang anak niya ang maging tagapagmana. Yung pangalawang anak niya, under Roman law, a-adapt niya yun. Nang sa gayon, siya yung maging tagapagmana. Mga kapatid, beloved, inadapt tayo ng Panginoon. Amen? Tagapagmana tayo ng Diyos. Amen ba? Pwedeng itakwil yung ibang mga anak, pero pag ikaw inadapt, hindi ka itatakwil ng Diyos. Anak tayo, oo. 2 beses, naging anak tayo ng Diyos nung tayo'y tumanggap sa Panginoon, naging anak tayo ng Diyos. Pagkatapos, inadapt pa tayo ng Diyos para tayo'y maging tagapagmana. Galatians chapter 4 verse 6. And because you are sons. Sino rito ang mga anak ng Diyos? God has sent the Spirit of His Son into our hearts. Yung Spirit ng Son, yung Holy Spirit, nandito na sa puso natin, nandito na sa born-again spirit natin. Crying, Abba, Father. So, hindi lang siya basta Ama. Hindi lang siya basta Ama. Meron pang endearment. Ano yung Abba? Aramaic word. Literally means daddy. An exclusive term of endearment. Close na close kayo. Di ba kagaya niyan, yung mga mag-asawa, honey,
darling. O sabihin, close na close kayo. Kaming dalawa, pang, mang. Ay, naku, parang peng, peng, ming, ming. Wag namang, kayo na tawagan namin, yun yung endearment namin. Yung iba, abay. Yung iba, mahal. Pagka ganun ang tawagan, super close. So, Daddy God naman sa atin. Yung endearment, Aba sa Aramaic, pero pag yan ay tinranslate mo sa English, Daddy. Sa Tagalog, Tatay, Itay. Ano pa yung gusto mong Papa God? Anong gusto mo? Kaya pag nagpe-pray ka, pwede mo sabihin, Daddy God. Sa dami ng pangalan ng Diyos, according to His character, Yahweh, Elohim, ano pa? Jehovah Jireh, Jehovah Tsidkenu, Jehovah Nisi. Di ba ang dami? Pag mababasa mo sa Bible, madami. Yes, praise God, kasi yan ang karakter ng Diyos eh. Karakter ng Diyos. Kaya yan yung tinatawag. Sabihin, ang Diyos ang aking kagalingan, ang Diyos ang aking tagapagtanggol. Tagalog, pag Tagalog. Pero alam nyo, under the new covenant, ipinakilala ng Panginoong Hesukristo ang isang pangalan, Daddy God. Parang hindi mo kaya, no? Daddy God, parang nag-cringe ka? Hindi, huwag ka mag-cringe. Kasi yan yung pangalan na ipinakilala ni Jesus Christ sa atin. Sabihin nyo nga, Abba Father. O sige nga, sa gusto nyong itawagin nyo ngayon ng Panginoon. Naku, parang hiyang-hiya pa sila kasi hindi tayo nasanay, pero dapat masanay na tayo. Kasi sa kasanayan na yan, mas lalapit ka sa Panginoon. Di ba pag naglalambing ka sa mahal mo, uy, please naman. O halimbawa, darling, sige na, bili mo naman ako ng ganito. Sige na, darling. Honey, sige na, bili mo naman ako ng mangga. O, di ba? So, ito naman si honey, ito naman si darling. Hey, bibili naman, kasi di darling at hinane. Abis, lalo na ang Diyos, Daddy God, Totoy God. Para kang batang naglalambing. Kasi anak tayo ng Diyos. So, sanayan lang yan. Kapag hindi mo sinanay, parang ang layo tuloy ng Diyos. God, Ama, pinakikinggan mo pa ako. Pag kasi Ama, parang ang layo. Pero pag sinabi mo, Daddy God, tulungan mo naman ako sa problema kong ito, Daddy God. So, mas madali mo masasabi sa Panginoon kasi meron na kayong endearment. Feel mo na close kayo ng Panginoon. Amen? Siya ay Ama na handang tumakbo kapag tayo'y nagkakamali. Siya ay Ama na handang tumulong pagka tayo'y nahihirapan sa buhay. Siya ang Ama na handa nating malapitan sa panahon ng panghihina. Siya ang Ama na perfect para sa atin, na matatawag nating Abba, Father, Daddy God, Tatay God. Lagyan nyo ng endearment pag kayo'y nagpe-pray. Nang sa ganon, ma-feel nyo si God ay hindi judge. Under the new covenant, ang Diyos ay Ama natin. Tayo bang mga magulang o kayong mga anak, kapag ba nagkamali kayo o hindi nyo sinunod ang nanay nyo o ang nanay naman ay nakitang nagkamali ang anak, ibig ba sabihin na wala na ang pagiging anak niya sa magulang pag nagkamali ang anak natin? Nawawala ba yun? Hindi. Ganon din sa ating Amang Diyos. Kapag tayo'y nagkakamali, hindi nawawala ang pagiging ama niya sa atin. Tayo lang talaga ang magre-renew ng ating isip. Huwag na tayong matigas ang ulo. Kasi tayo rin ang mahihirapan. Gawin mo yung gusto mo, sige, hahayaan ka. Pero ang consequence, hindi ka tatantanan yan. Pero kung susunod ka, kung ano ang direksyon na gusto ng Diyos sa'yo, payapa ang buhay mo.
pero hindi ka itatakwil ng ating Abba Father, ng ating Diyos Ama. Amen? How did God adopt us as His children? Paano ba tayong inadopt ng Panginoon? Ephesians chapter 1 verse 4 to 5. Even before He made the world, God loved us and chose us in Christ to be holy and without fault in His eyes. Verse 5, God decided in advance, ang tawag doon, predestined o predestination, to adopt us into His own family by bringing us to Himself through Jesus Christ. This is what He wanted to do, and it gave Him great pleasure. Masaya ang Panginoon. Sabi diyan, God loved us, minahal tayo, and chose us. Pinili ka. Pinili ka ng Diyos. God decided in advance. Oh, advanced thinking ang Panginoon. So, ang iba may ibang nagsasabi, tignan mo nga, predestination kayo. Ayan linaw Dinicide na daw ng Diyos kung sino ang pupunta sa langit, sino ang pupunta sa impyerno. Teka muna, bakit mali ang pagkakaisip-isip ng mga yun? Papaliwanag ko sa inyo bago palikain ang mundo, ibig sabihin wala pa talagang mundo. Pero, ginusto na ng Diyos, pinili ka na, inadapt ka na niya. Paano? Predestination. Ang predestination ganito, ang Diyos ba alam ang future? Yes. Kasi He is an all-knowing God. He is omniscient. According to His foreknowledge, dahil alam niya ang mangyayari, alam niya na tatanggap ka, alam niya na susunod ka sa kanyang pagtawag, inadapt ka na niya, pinili ka na niya. Doon pa lang, bago pa lang likhain ang mundo, pinagpala ka na ng Panginoon. Amen? So yun ang tamang explanation ng predestination. Minsan maririnig niyo yan, ay nako, ang lupit ng Diyos, kaya iba nagiging atheist Bakit? Akala nila may pinili na ang Diyos para mapunta. Ikaw, punta ka sa impyerno, ikaw, punta ka sa langit, ikaw. Hindi. Matalino ang Diyos, marunong ang Diyos, at alam niya kung sino ang tatanggap sa kanyang bugtong na anak. Amen? Now, what does it mean to live as God's adopted children? Ano ba ang mga benefits na tayo'y anak ng Diyos at inadapt ng Diyos? Ano ba ang mga benefit niyan? To be adopted by God, number 1, there is an equal love from the Father. So equal. No, may equal na pagmamahal mula sa Diyos Ama. Basahin natin sa verse na ito, John chapter 17 verse 23. No? Bakit kaya binigay ng Lord na equal na pagmamahal? Kasi hindi unfair ang Diyos Hindi unfair. Sabi diyan, di ba, equal love from God. So hindi mo sasabihin, Lord, bakit sila mukhang pinagpala ako? Hindi. Pare-pareho ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kung ano ang pagmamahal ng Diyos sa kanyang bugtong na anak, siya ring pagmamahal sa atin ng Panginoon. Equal. Pareho. So sabi sa John 17 verse 23, I am in them and you are in me. Sabi ni Jesus, ako ay nasa kanila at ikaw, Ama, ay nasa akin. May they experience such perfect unity that the world will know that you sent me and that you love them as much as you love me. Tagalogin natin para mas maganda. Ako ay nasa kanila at ikaw ay nasa akin, sabi ni Jesus.
upang lubusan silang maging isa. Kaya tayo nagpe-fellowship no? We are one body in Christ. At malaman ng sanlibutan na isinugo mo ako at minahal mo sila kung paanong minahal mo ako. Minahal mo sila. Minahal tayo ni Daddy God at kung paanong minamahal mo ako. Nakuha nyo? Kung paanong minamahal ni Daddy God si Jesus Christ, minamahal tayo ng Diyos Ama katulad ng pagmamahal niya sa kanyang bugtong na anak. Same, equal love. So hindi lang, Daddy God, ang mahal mo lang si Jesus Christ. Hindi. Kung paano niyang minahal ang kanyang anak, ganun ka rin minamahal ng Panginoon. Ang faith natin ay nagiging active tuloy. No? Ang pananampalataya natin ay nagiging active. At ang buhay natin ay nagiging daluyan ng fullness ng Diyos. Amen? Kasi nagiging active kasi alam mo, mahal ka ng Diyos Kapag alam mo na mahal ka ng Diyos, nagiging alive ang pananampalataya mo. Hindi ka nagdududa, hindi ka magrereklamo kasi alam mo sa sarili mo, love ka ni God. Kaya by faith, alam mo, gagawin ng Lord. Okay, halimbawa sa healing, may sakit ka, Daddy God, mahal mo ako. Kaya alam ko, magaling na ako. Tinapos mo na yung kagalingan na yan, kinuha mo na yung sakit ko 2,000 years ago. Nung nabayubay ka sa krus ng Kalbaryo. Kaya alam ko, pinagaling mo na ako. Thank you, Daddy God. Yun yung faith. Bakit mo sinasabi yun? Kasi alam mong mahal na mahal ka ng Diyos. At hindi siya tatanggi anuman ang prayer mo. May struggle ka ngayon? Sabihin mo kay Daddy God. Sabihin mo yan sa Diyos Ama. Sabihin mo kay Abba Father, Daddy God, Judith na naman. Ang laki ng kuryente ko. Kulang yung budget ko. Hindi naman bababa ang pera sa langit. Pero bibigyan ka ng karunungan ng Diyos. Bibigyan ka ng kanyang kapangyarihan kung paano mong makukuha yung pambayad sa Meralco. Amen? Speaking of Meralco, like electricity flowing through a wire, the love of the Father is the power that makes faith alive. Without love, faith is just a dead wire. Ano bakit yung faith mo magiging alive? Because of the love of the Father. Pag fully grasp mo na, pinaniniwalaan mo, iniisip mo, mahal ako ng Diyos, yung faith mo, yun yung nagiging, kumbaga, umaandar. Dahil yung love ni God, yun yung nagbibigay ng power. O halimbawa, yung electric pan o itong ilaw. Minsan, di ba, patay? Patay. Pero once na sinaksak mo siya sa outlet, biglang nagsisindi. Ibig bang sabihin, pag hindi nakasaksak sa outlet, wala talagang kuryente? Meron, di ba? Ang kulang lang, i-connecta mo yung sa socket yung wire. So, ibig sabihin, naghihintay lang ang Diyos sa atin. Andyan lang siya, ready yumakap sa'yo. Pag kaya yung iba, nauuso talaga yung, pahag naman Lord, hug mo naman ako. Makikita ko yan sa Facebook. Alam ko, pinanggagalingan nun. Kasi alam niya na sa panahon na cold, sabihin nyo, nanlalamig siya or nagkukulang siya ng pagmamahal sa kanyang kapwa. Isa lang ang magbibigay ng kumpletong pagmamahal, ang biyaya ng Panginoon. Galing sa ating Amang Diyos. Malungkot ka? Pahag ka kay God. God, ihag mo naman ako para akong naglalambot. Tulungan mo naman ako. Alam mo, imaginein mo, hinahag ka ni Lord. Mafe-feel mo na, Lord, thank you. Hinag mo ako. Bigla ka magkakaroon ng kalakasan. Minsan parang nakakatawa naman yan. Hindi.
gusto ng Diyos na ganun yung relationship natin sa Kanya. Yung hindi malayo, na parang sinauna, parang old covenant, ang layo eh. Pero under the new covenant, tandaan mo, kasama natin ang Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Lord. Sa lahat ng laban natin sa buhay na ito, lalo na ngayon, sa panahon ngayon, hindi mo alam kung kailan titira ang gyera. Hindi mo alam kung kailan titira ang US, titira ang Iran. Hindi mo alam kung kailan bababa yung inflation. Grabe inflation natin walang kasiguraduhan. Ang tanging kasiguraduhan lang natin, sure na sure, ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Amen? Hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo iiwan. Kaya kung nakakaisip ka, kapatid, ng hindi maganda, payakap ka sa Panginoon. Siya lang ang makakapagbigay ng tunay na yakap at tunay na pagmamahal. Amen? So may trust ka sa Kanya kasi daddy mo siya. Sabihin nyo nga, daddy. I-ready mo yung power na ibibigay sa iyo ng Lord. Kikilos siya sa iyo, sa sitwasyon mo. Kung kinakailangan mo, i-receive mo lang yung pagmamahal na yon. Siya na ang bahala. Ang pagmamahal niya, siya na ang bahala. Kailangan lang kumonekta tayo sa Kanya. Huwag yung parang ang layo. Daddy God, pinakikinggan mo ba ako? Tagal ko na nagpe-pray wag tayo ganun. Dahil kahit kailan, hindi tayo iniwan ng Diyos. Amen? Sabi nga sa Romans chapter 8 verse 32, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also, along with Him, graciously give us all things? Sa Tagalog, kung ang sarili nga niyang anak hindi nga niya ipinagkait, sa halip, ibinigay para sa ating lahat. Hindi kaya niya ibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay? Ano bang hinihiling mo? Tingin mo ba hindi kayang ibigay ng Diyos? Parang ang sinasabi dyan sa talata, ang buhay nga ng aking anak ibinigay ko sa inyo. Ano't nagdududa ka pa na hindi ko ibibigay ano man ang pangangailangan mo? Yun ang pagmamahal ng Panginoong Diyos sa atin. Ang ating Daddy God, ng Abba Father. Pag nagdududa ka, kabisaduhin mo yung Romans 8:32. Pag may duda ka sa puso mo, binigay nga ni Lord, binigay nga ni Daddy God yung anak niya. Yung hinihiling ko ba, hindi ba kayang ibigay? Kaya. Kaya, di ba? Dahil makapangyarihan ang ating Diyos. To be adopted by God, number 2, so tapos na tayo, equal yung pagmamahal ng Diyos Ama. Equal, kung ano yung pagmamahal ng Diyos Ama kay Jesus Christ, ay siyang pagmamahal niya sa atin. Number 2, there is an equal inheritance from the Father. Inheritance. Ano ba yon? Mana. Equal. Sabihin ko, ano yung mana ni Jesus Christ? Mamanahin natin. Amen? Masaya ba? O halimbawa, ano kaya ang reaksyon nyo kung pamamanahan kayo ng pinakamayamang tao sa buong mundo? Sino yon? Elon Musk. Babasa. Alam mo, recently, siya lang ang taong trillion ang asset niya. Pero bumaba uli, naging billionaire uli siya kasi bumaba yung stocks. Pero naging trilyonaryo yan. Pero kahit bumaba ng konti ang kanyang stock, kahit naging billionaire uli siya, siya pa rin ang pinakamayamang tao sa buong mundo. Si Elon Musk. O yan ano yan, current events yan. O kaya naman, ano ang feeling mo? Dito na lang sa Pilipinas, sino ang pinakamayamang tao? Hindi. Si Enrique Razon Jr. Siya ang pinakamayaman sa Pilipinas. Ano kaya
kung ikaw ang pamamanahan nun, ano ang feeling mo? Wow. Hope, no? Mararamdaman mo may hope. Ano pa mararamdaman mo? Excited ka. Wow, magkakaroon ako ng car, ng Tesla. Makakarating ako sa Mars. 'Di ba? Excited ka. Pero beloved, tagapagmana ka ng Diyos Ama sa langit. Infinitely greater kaysa pagiging tagapagmana. Kung tagapagmana ka dito sa lupa, mas greater yung mamanahin natin sa langit. Amen. Hindi naman tayo permanente dito Diba? Sabi ko nga, we are citizens of heaven. Excited na nga kayo kung tagapagmana kayo, kahit man lang nga si Henry C. Kung mamanahan kayo niyan Ngiti nyo hanggang din Akin ang SM, isa sa SM akin. Di ba? Paano ba kaya kung hindi mo pa alam, talagang sasabog pag-iisipin mo, ano kaya ang mamanahin mo sa Diyos Ama? Marami na nga siyang dinownload sa spirit natin Pero sabi pa nga sa Bible, hindi mo pa nalalaman. Kasi pag malalaman natin, baka sumabog na tayo. Totoo ba yan? Kung yung biyaya nga ng kaligtasan, yung iba hindi pa malunok, talaga ba wala akong gagawin? Maliligtas ako? Hindi ba ako, Hindi nga nila mag-grasp yung biyaya ng Panginoon. De lalo pala yung mamanahin, hindi nila mag-grasp. Amen? Kung hindi natin nararanasan yung joy, yung peace, yung katotohanan na tayo ay tagapagmana, ibig sabihin, hindi natin naiintindihan yung pagmamahal ng Diyos. Hindi natin na-appreciate. Kasi kapag yung na-anxiety ka sa nangyayari sa mundo, na-anxiety ka, naguguluhimanan ka, grabe ang dagok ng problema ko, sunod-sunod. Hindi ang Diyos Ama ang may gusto niyan. Lagi ko sinasabi sa inyo, 4 ang pinanggagalingan yan. Kabisado nyo na? Kabisado nyo na kung saan galing yan? Saan? Number 1. Sige nga. Malimong desisyon. Number 2. Desisyon ng ibang tao sa'yo. Paulit-ulit ako dyan para mareremind kayo lagi na ang Diyos mabuti. At yung mga masasamang bagay ay hindi galing sa ating Amang Diyos. Pangatlo, saan galing? Natural na consequence, natural disaster, natural calamity, ganon. Pang-4, demonyo. Galing sa demonyo. Pero never magbibigay ng masama ang Panginoon Diyos sa atin. Amen? Kasi yung pagmamahal niya, pagmamahal na equal sa kanyang anak. Kung paano niyang minamahal si Jesus Christ, minamahal tayo, o ano ang mana ni Jesus Christ, siyang minamana din natin. Amen? Sipin mo kung tinubos lang tayo para, halimbawa, tinubos lang tayo ng Lord para hindi tayo mapunta sa impyerno. Okay na yun Okay na yun, di ba? Yung malaman mo lang mapunta ka sa langit. Okay na yun Yung una, ganun lang naman tayo, di ba? Okay na yun Hindi na ako pupunta sa impyerno, sa langit ako. Pero, hindi lang pala natapos yung plano ng Diyos na yun sa atin. May mamanahin pa tayo. Amen? Hindi ko na lang alam kung hindi nyo pa yan talaga. Bakit may malungkot pa? Diba halos dapat, thank you Lord, kahit may struggle dito sa buhay na ito, alam ko may mamanahin ako at hindi dito natatapos ang buhay ko. Meron kang magandang plano sa akin. Diba? That's supernatural. Naniniwala kayong supernatural yon? Only God could embrace a rebellious world and elevate us to sonship. Si God lang yun. Biyaya ng Diyos lang yun. Rebelde tayo nung una Rebelde tayo. Pero minahal niya tayo.
tumakbo siya. Yung pagmamahal na yun, tumakbo siya. Niyakap niya tayo. Minahal niya tayo. And that's grace. Biyaya. Sabi nila, over ka naman si biyaya. Anong tatawag mo dun? Isang makasalanan, pinatawad. Hindi ba biyaya yun? Amen ba? Yung iba sabi, sobrang biyaya. Hyper grace daw. Anong tatawag mo dun? Isang makasalanan, pinatawad. Anong tawag mo dun? Pero ang pagmamahal ng Diyos, hyper. Hyper. Sino ba tayo para mahalin ng Diyos ng ganito? Ito, kayo. Kaya sasabihin mong sobrang over na biyaya yun. Amen? Romans chapter 8 verse 17. Now, if we are children, then we are heirs. Tagapagmana. Children na tayo. Siyempre, tagapagmana tayo. Heirs of God and co-heirs with Christ. Linaw ng Biblia eh. Equal inheritance. Grabe ang Diyos, no? Isang makasalanan, pinamanahan. Kung ano mana ng kanyang bugtong na anak, kung ano ang mana niya kay Jesus Christ, ang mamanahin natin. Kaya huwag kayong mag-focus sa mundong ito. Huwag kayong mag-focus sa problema. Kasi tumitingin lagi kayo sa kapitbahay. Ano na ba ang nabili ng kapitbahay? O di ba? Meron siyang 100-inch TV. Ako, 25 lang. O edi, nagkumahog ka, nainggit ka eh. Hindi, ano man ang meron sa'yo. Thank you, Lord. Amen? Yung kapitbahay ko may 100-inch TVs, yay, susunod na ako. Ganon ang ugali. Ganon ang attitude. Bakit? Dadigad natin eh. Yes, ipoprovide niya lahat ng needs natin. Pero natutuwa siya pag natutuwa ka. Nalulungkot siya kapag ang focus mo dito lang sa mundong ito. Amen? May kausap ba ako? Salamat, may kausap pala ako. May effort pa akong ganun eh. Amen? So wag tayo magpo-focus dito sa mundong ito. Focus tayo. Ano ang nakalaan na pagpapala ng Daddy God natin? Amen? That's beyond comprehension. Sobrang hindi natin maiintindihan iyon. Awesome blessing. Talagang super, nangingiti kang ganyan. Ngiti nga. Ang hirap nyo pangitiin. Di ba? Kung hindi kayo mangiti, sabihin nyo lang, matatawa na kayo sa sarili nyo eh. Para kayong, Di ba? So parang, ang joint heir, para yung cheque na joint check. So may responsibility rin yan. Yung si Jesus Christ, nakapirma na yan sa cheque. Di ba sabi nga sa 2 Corinthians chapter 1 verse 20, lahat ng pangako ng Diyos ay yes and amen dahil kay Kristo. Di ba yan yung team natin last year? Nakapirma na si Jesus Christ eh. Paano mo ngayon mawi-withdraw yung check? Kailangan lang nasa iyo si Kristo. Lika, Jesus Christ, nakapirma ka na, ako na lang ang pipirma. Minsan ang problema sa atin, di mo mapirmahan dahil nagdududa ka. Nagdududa. Sabi nyo nga, ayoko nang magduda. I-receive ko ang pagmamahal ng Diyos. Bakit naman di nyo nasabi yun? I-receive ko ang pagmamahal ng Diyos. Tandaan nyo ha, nakapirma na si Jesus Christ sa cheque. Kayo na lang ang hindi pa pumipirma nang ma-receive nyo yung biyayang nakalaan sa inyo.
Amen? So ituloy natin yung story. Hindi pa doon natapos yung story eh. Yung tumakbo yung tatay, binigyan siya ng robe, ng sandal, ng ring, hindi pa. Eto ngayon, kamustahin natin ang ugali ng panganay. Luke chapter 15 verse 22. But his father said to the servants, balikan natin ng konti Ito yung tumakbo na yung tatay sa anak, niyakap na siya. Bring the finest robe in the house and put it on him. Get a ring for his finger and sandals for his feet. Next. And kill the calf. We have been fattening. We must celebrate with a feast. So meron pala doong inaalagaan na patabaing guya. No? Pinapatayo ng kanyang ama para magkaroon ng celebration. For this son of mine was dead and has now returned to life. He was lost, but now he is found. So the party began. Nagkaroon ng party. Bakit? Alam niyo po ba, sabi diyan, for this son of mine was dead. Sino yan? Dati hiwalay tayo sa Diyos. Patay ang ating espiritu. Nung tumanggap tayo, nung tinanggap natin si Jesus Christ as our Lord and Savior, ano sabi ni God? Has now returned to life. Nabuhay. No? Kaya nung nabuhay tayo, nagparty ang Panginoon sa langit. Amen? Kumbaga, naging masaya ang Diyos. Patay tayo dati, walay tayo sa Diyos eh. Ngayon nabuhay na tayo, sino narito ang buhay? Amen. Lahat ng tumanggap sa Panginoong Hesus ay buhay na. Buhay na ang pakikipagrelasyon sa Diyos. Sabi nga sa Luke chapter 15 verse 10, yung angel ni God nagre-rejoice sa langit kapag ang isang makasalanan ay nagbalik loob. Talagang ang mga anghel nagre-rejoice din sa langit. Kaya alam nyo, kapag ka ikaw nag-share ka ng gospel, tapos tumanggap yung nasharean mo, ibang joy yung nararamdaman mo. Kung ikaw nararamdaman mo yung joy, pati ang langit nagre-rejoice sa isang kaluluwa na tumanggap sa Panginoon. Amen? Alam nyo, nung ikaw ang tumanggap, nung tumanggap ng pagpapalang iyon, libo-libong anghel nagtalunan. Yay! Tumanggap siya! Akala mo basta ka tumanggap ka lang? Hindi. Nag-celebrate ang Diyos at ang anghel sa langit. Amen? Next. Meanwhile, ito na po ang panganay. Meanwhile, the older son was in the fields working. When he returned home, he heard music and dancing in the house. Bumalik. Ano yung naririnig kong yung ingay na yan? Ba't may nagsasayawan? And he asked one of the servants what was going on. Next. Sabi ng servant, your brother is back. He was told, and your father has killed the fattened calf. We are celebrating because of his safe return. Nagdidiwang kami. Kasi yung kapatid mo bumalik na. Pinapatay nga ng tatay mo yung matapang guya. Andiyan na kaya nagpa-party-party. Next slide. The older brother was angry and wouldn't go in. His father came out and begged him. Anong ginawa ng panganay? Galit. Nagalit siya. Di papasok. Yung nga. Nakiusap pa yung tatay. Sige na, kasi andyan yung kapatid mo eh. Yung nga. Bakit ba? Eto ang complaint niya. Nag-complain. But he replied, all these years, ang daming taon, I've slaved for you and never once refused to do a single thing you told me to. Lahat ng utos mo, sinusunod ko. Nagpakaalipin ako sa'yo. And in all that time, you never gave me even one young goat
for a feast with my friends. Hindi mo man lang ako binigyan kahit ng pinakamaliit yung young goat. Hindi mo ako binigyan. Samantalang nagpakaalipin ako sa'yo. Complain niya ng gitero. Complain niya ng kanyang anak. Alam nyo, bakit ganun ang ugali ng anak? Ano yung naka-highlight? Slave. Hindi pala, tingin niya sa sarili niya ay hindi pala anak. Ang tingin niya sa sarili niya, slave siya. Kaya hindi niya nararamdaman yung pagmamahal ng ama sa kanya. Hindi ba, kung nararamdaman mo yung pagmamahal ng ama, kung talagang nireceive mo at ikaw naman, nire-receive mo rin yung pagmamahal naman. Nireceive mo yung pagmamahal ng ama. Ngayon, nakikita mo yung ama. Di ba pagka mahal mo yung isang tao, pag ngumingiti, masaya ka rin? Tama? Uy, grabe, ang saya naman. Ang saya naman nung asawa ko, binigyan ko ng regalo. Ha? Kamuti Q lang yun, pero tuntua. Di ba? Ikaw din napapangiti. Di ba dapat ganun din ang panganay? Kung totoong mahal niya yung ama, nung dumating yung bunso, dapat siya din ngumiti, naging masaya. Pero hindi ganun. Kasi hindi anak ang turing niya sa sarili niya. Slave. Ngayon, naunawaan na natin, di ba? So, madalas matampuhin tayo. Nagtatampo tayo. Tampurot. Tama? Di ba nagtatampo din yun? Nainggit. Ano pa ang pwede? Nainggit, nagtatampo, nagsiselos. Kapatid, hindi na tayo dyan. Kasi binago na tayo ng Panginoon. Those character, those attitude are sign of immaturity. Amen? So, hindi na tayo dapat ganun. Alisin ang pagiging matampuhin, alisin ang pagiging mainggitin, alisin ang selos. Why? Anak ka ng Diyos. You have everything. Pag nasa iyo si Jesus, lahat na nasa iyo na. Amen? Hindi tayo slave. Anak tayo ng Diyos. Hindi tayo alipin. Amen? Ito, sampal sa kanya eh. Sabi ganon, next slide. Yet when sabi niyang sunod, yet when this son of yours come back after squandering your money on prostitute, you celebrate by killing the fattened calf. Sabi niya, grabe yan eh. Nga sa prostitute yan eh. Lahat ng pera mo, winililustay niyan eh. Tapos paghahanda mo, hindi na may ugali, di ba? Hindi na tayo ganun, tama? Binago na tayo ng Diyos. Amen? So anong sabi ng father? His father said to him, "Look, dear son, you have always stayed by me, and everything I have is yours." Binulaga siya. Lahat ng nandito, ang binigay ko lang naman, party at saka guya. Pero lahat ng kayamanan ko, lahat yan, sa'yo na yan eh. Kasi natapos na yun sa bunso, tama? Kinuha na eh. So nakalimutan ng panganay, lahat ng meron ang tatay niya, sa kanya na. Alam niyo ba hinati yun sa tatlo? Yung mana, tatlo. Sa tatay, siyempre mag-iiwan para sa tatay. Sa panganay, sa bunso. Yung sa bunso, nilustay na niya. So, sino mas marami sanang kukunin? Yung panganay. Dahil yung hati ng tatay at hati nung panganay, ilan? 2/3. Yung bunso, 1/3 lang nakuha. Siya 2/3. Nag-complain pa siya sa ama niya. Ganun pa ba pag-uugali natin? Hindi. Hindi na tayo ganun. Amen? Beloved ko, meron ka biyaya ng Diyos. Dapat natin ipagpasalamat yan sa Diyos. So, paano natin yan ipapamuhay everyday? So, beloved, walk number 1. Walk in sonship, not fear.
Stop living with a servant mindset. Paano yun? Hindi ka made-demote as servant. Di na. Pag anak ka na ng Diyos, anak ka na ng Diyos. Sometimes na magkakamali ka, oo, pero come back to your senses. You are the righteousness of God in Christ Jesus. Hindi na bagay sa iyo ang magkasala. Kasi sa born again spirit mo, you are holy and righteous. Banal ka na. Sabihin mo, banal na ako. Pamuhay natin yan. Kung nagkakamali man, balik lang tayo sa Panginoon. Yayakapin niya tayo. Amen? Amen. Isipin mong lagi, mabuti kang tao dahil kay Kristo. Pagka lalo na, may nakita nga ako sa Facebook, matanda, galit na galit, nagpa-park lang yung nasa GMA 7 News. Nagpark lang, may general daw siya, may dala-dalang baril, ginaganon-ganon pa yung driver. Pagka minsan, di ba, sa pagod siguro or marami kang iniisip, naha-high blood ka, naiinis ka. Hinga ka lang ng malalim. Mabuti akong tao dahil kay Kristo. O Englishin mo, I am the righteousness of God in Christ Jesus. Hindi na bagay sa akin to. Hinga lang ng malalim, hinga ng malalim. Relax. Bilang ka ng 10. Hindi ka na makakabaril ng tao. Tama ba? Alis ka kagad sa pagkakasala. Return to our Father God. And dadalhin tayo sa point number 2 niyan. Let God's love define you, clothing you with honor, not your past mistakes. Kung meron man sinasabi ang ibang tao sa iyo, huwag niyong pakinggan. Ang pakinggan niyo kung papaano kayo ino-honor ng Diyos. Paano kayo minamahal ng Diyos. Doon ka mamuhay. Oo, yung mga past mistakes mo, huwag mo nang balikan yun. Tapos na yun. Nilinis na ng Diyos. Pinaputi na yun ng Diyos. Hindi na rin yun iisipin ng Diyos. Kasi minahal ka na niya bilang anak. Amen. So number 3. Share the same grace you received with others. Kung ano yung biyayang natanggap mo, i-share mo sa iba. Diba sabi nga, naging 2 lang ang utos Diba? Ang dami-daming utos, ang dami-daming utos. 2 na lang sa New Covenant. Mahalin mo ang Diyos. Pangalawa, mahalin mo ang kapwa mo. Katulad ng pagmamahal ko sa iyo. Sabi ng Jesus Christ. So kung paano tayo minamahal ni Jesus Christ, magmahal tayo ng kapwa. Kasi una nating na-receive yung pagmamahal na yon. At nung na-receive natin yung pagmamahal na yon, may kakayanan na tayong i-spread yung love ni God. Kaya nga, doon tayo mag-a-arise, shine. Magre-reflect si Jesus Christ sa ating gawi, sa ating gawa, sa ating lahat ng mga pinaplano sa buhay, si Jesus Christ lang ang siyang nagre-reflect sa atin. Nagra-radiate siya sa buhay natin. Amen? Magsa-shine si Jesus Christ through us. Kaya nga, tinawag na Christian Sa Antioch, tinawag na mga Christian, ibig sabihin, little Christ. So, paano naman, kung nagsungit ka, naipakita mo ba yun sa iba? O ganun pa man, balik ka uli, ay hindi na pala ako dapat magsungit. Ay hindi na pala ako dapat mag-alala. Kasi anak ako ng Diyos. Tagapagmana ako. Paano ba ang ugali ng tagapagmana? Full of hope. Excited. Laging nakangiti. Bakit? Sabi nga, kahit si Henry silang, isang SM sa'yo, kaganyan ka na. Di ba? Ang mana natin, nasa langit. Amen? So, basahin nga natin yung beloved walk. Number 1, sabay-sabay. Walk in sonship, not fear. Stop living with a servant mindset. Number 2, clothing you with honor, not your past mistakes. And number 3, share the same grace you received with others. And, beloved thought, sabay-sabay tayo.
The Father's love defines me as His child and joint heir in Christ. Amen? Palakpakan natin ang Lord. At sa mga gusto, sa podcast, sa social media natin, kung sino pa ang hindi pa tumatanggap sa Panginoong Yesus at gustong maging anak ng Diyos at maging tagapagmana ng Diyos, sabayan niyo ako sa panalangin ito, buksan niyo ang inyong bibig at sundan ang prayer na ito. Panginoon, salamat po sa krus ng Kalbaryo. Lahat ng aking kasalanan ay kinuha niyo na at ako'y napatawad. Salamat sa magandang plano niyo sa aking buhay. Tinatanggap kita, Panginoong Yesus, bilang tagapagligtas ko at Panginoon ng buhay ko. Maghari po kayo sa akin. Holy Spirit, i-guide niyo po ako. Baptize niyo po ako. Kayo na po ang bahala sa akin. Isulat niyo po pangalan ko sa aklat ng buhay. Tumayo na po ang lahat. Hallelujah. Sige, taas mo yung kamay mo. Ano man ang kahilingan mo ngayon kay Daddy God, kay Abba Father, kay Tatay God, sa Diyos Ama, banggitin mo. Bigyan ko kayo ng ilang sandali para ikaw ay magsabi. Pwede mo rin siyang purihin. Pwede kang humiling. Kaya buka mo ang bibig mo. Oh, hallelujah, hallelujah. Thank you, Daddy God. Thank you, Abba Father. Salamat. Kiliti sa iyong tengang boses na narinig nyo ngayon, Panginoon. Thank you. Naabot ito sa inyo. Thank you. Pinakinggan nyo ang aming mga panalangin, ang aming mga prayer, ang aming mga plano. Thank you, Jesus. Thank you, Abba Father. Thank you. Asahan namin, Panginoon, ang hope and faith namin, Panginoon, sa pagmamahal mo sa amin ay alive. Dahil alam namin ang pagmamahal mo ay lubos-lubos. Alam namin, tinugon mo na ang lahat ng aming prayer request. Tinugon mo na anuman ang panalangin namin sa buhay. Salamat, Panginoon. At kung anuman po, Panginoon, ang darating sa amin sa bukas, tiwala po kami na hindi niyo po kami pababayaan, hindi niyo po kami iiwan. At kahit anong mangyari, Panginoon, sa mundo, kahit anong mangyari dito sa aming bayan, hindi niyo po kami iiwanan. Daddy God, mahal mo kami, yakapin mo kami ng iyong pagmamahal. Halikan mo kami, Panginoon, upang alam namin, maramdaman namin ang pagmamahal mo sa amin. Daddy God, meron dito, Panginoon, may iniindang sakit sa kanilang katawan. Mula ulo hanggang paa. Amin po, Panginoon, tinataas ang kanyang katawan sa pangalan ni Jesus. Anumang sakit ang meron ka sa iyong katawan, in Jesus' name, aking itong pinalalaya sa pangalan ni Jesus. Espiritu ng sakit, lumayas ka sa katawan ng mga kapatiran in Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus. Mula ulo hanggang paa, gumaling ka. Immune system, lumakas ka sa pangalan ni Jesus. Salamat, Daddy God, sa kagalingan. Natutuwa ka kapag kami malakas, malusog, masigla. Natutuwa ka kapag kami ay masaya. Natutuwa ka kapag kami mayaman. Natutuwa ka kapag kami nagmamahalan. Kaya, Daddy God, lagi niyo po kaming aalalahanin. Lagi niyo po kaming titignan. Salamat, Panginoon. Salamat po. Lord, itinataas din po namin ang aming bayang Pilipinas na ngayon po, Panginoon, ay mayroon crisis. Crisis sa gobyerno, crisis sa tubig, sa inflation.
Panginoon, hawak niyo po ang aming bayan. Nandito po kaming mga anak niyo na apektuhan kung ano man po ang ginagawa sa aming gobyerno. Pinapanalangin po namin na ang righteousness niyo ay mapa sa aming gobyerno. Nang sa gayon, magkaroon po sila ng pagbabago ng isip na ang paglilingkod sa bayan ay paglilingkod sa inyo. Lord, magkakaroon po mamaya, Panginoon, ng peace rally. Ingatan niyo po ang bawat pupunta doon sa peace rally mamaya. Ingatan niyo po sila na wala pong mangyayaring masama o disgrasya o anumang manggugulo sa pangalan ni Jesus. Kayo po ang mag-ingat sa mga iyon dahil mahal po nila ang bayang pinagkinalagyan po namin, Panginoon. Nakikiisa po kami sa panalangin sa kanila, para sa kanila. Pinagpe-pray din po namin yung mga nasalanta po ng lindol sa Sarangani na meron pong mga naapektuhan, meron pong mga namatay. I-comfort niyo po ang kanilang mga damdamin. Tulungan niyo po ang bawat isa na makaabot man po, Panginoon, ng tulong doon sa Mindanao na sunod-sunod po ang lindol. At kung mangyari man, Panginoon, ang lindol, ang sabi po may big one, hindi niyo po kami pababayaan, Panginoon. Ang inyong proteksyon ay nasa amin. Kaya, Panginoon, nagtatrust po kami sa inyo, nagtitiwala po kami sa inyo, sampu ng aming mahal sa buhay. Iingatan niyo po ang bawat isa. Poproteksyonan niyo po ang bawat isa. Salamat, Panginoon. Malapit na po kayong magbalik. Kami po ay nagagala, kami po ay excited sa muli niyong pagbabalik. Pero dahil nandito pa kami, Panginoon, kailangan namin ng iyong yakap, kailangan namin ng inyong halik para kami ay magkaroon ng assurance ng inyong pagmamahal. Salamat po, Daddy God. At sa lahat po, Panginoon, ng tangka ng kaaway sa buhay namin, sa hanap buhay namin, sa pangalan ni Jesus, aming itong sinasaway. For no weapon formed against us shall prosper, and every tongue which rises against us in judgment, we shall condemn. Daddy God, thank you. Salamat po. Alam naming uulan ng pagpapala mula sa iyo. Thank you, Daddy God, in Jesus' mighty name. Lahat ng sa'kin ay oo, laban, panalo,